So, sa video pong ito, maglalagay ako ng, o gagawa ako ng program na magtatanong sa user ng pangalan, edad, at saka yung kasarian. Kung ang kasarian niya is babae, at saka ang edad niya is 20 pataas, magtatanong ang program kung kasal na ba siya. Tapos kung oo, maglalagay siya ng Mrs. sa unahan ng kanyang first name. At kung hindi naman ay Miss lang. Pero kung ang edad niya is 20 pababa, i-return lang ng program is yung first name at saka last name niya. Pero kung yung person naman is lalaki and 20 pataas, so mag re-return yung program ng may Mr. sa kanyang pangalan. Pero kung hindi naman siya 20 pataas, uh, i-return lang niya yung pangalan niya. So, dito, gumawa na ako dito ng pareunang code. Nag-import na ako ng Java scanner. Tsaka, nilagay ko na yung mga enter your name, your last name, yung gender, at saka yung age. Dito pala sa gender, naglagay ako ng isang condition na to uppercase para maging uppercase lahat ng babasahin niya na input. So, pagkatapos ng age, maglalagay na ako ng if-else na statement. If gender if gender bakit gender dot equals siya sa capital F female capital male at saka gender dot equals capital F itatanong naman niya kung yung edad ay babasahin niya ulit kung edad niya is 20. So if age is greater than or equal to 20, magtatanong yung system ng are you married? That print is equals to are you married? It's either na yes or no. Tapos naglagay tayo ng string is married. String is married na siya. So, babasahin siya ng scanner. Dot next. Dot. I-convert ulit natin to sa uppercase. Kaya, i-compute naman ng system is married that equals to yes
is very tama pala. That equals to y lalabas ng system is out that print ln, then I shall call Mrs. plus yung first name niya plus space plus yung last name. Pero kung hindi naman siya 20 pataas, so ang ilalabas lang nating ating system is system.out.println, kulang na 20, then I shall call you Miss kasi hindi naman siya 20 pataas. Yan lang natin yung start first name plus space. Tapos kung hindi naman siya 20 pataas, magre-return lang siya ng system dot out dot first name lang tsaka last name. Pero kung ang edad naman niya is gender dot equals male and age niya is
greater than or equal to 20, maglalabas siya ng system.out.println, then I shall call you Mr. Last name. So, ayan na. Bale, hindi na daw, wala na daw siyang error. So, ito try na natin sa CMD. CD desktop. Ano pangalan nun? Java dot Java. So, testingin muna natin na yung name natin is yung gender natin is lalaki. So, syempre my name is Joshua. Yung last name ko is Valera. Yung gender ko is male. So, kahit lowercase natin to. Tsaka yung age ko is so, ang age ko is 19. So, maglalagay lang siya ng Joshua Valera lang. Kasi, hindi naman ako lumagpas sa 20. Pero, what if yung age ko is 20? Ano kayang lalabas dyan? So, ang lagay naman natin na variable sa name is M lang. Yung age ko is 20. Sakto. Then, I shall call you Mr. Joshua Valera. Kasi, yung condition natin kanina is ito. Age is more than or equal to 20. Pero, paano kung babae na? So, ilagay na lang natin is si Barbie. Hindi na. Mika. So, apelyido is Bon. Siyempre,
female siya. So, maglagay na ito ng try all small letters na female. Tsaka yung age na lagyan natin ng 19 lang. So, ang magre-return lang yan is yung pangalan lang na Mika Bon. Pero, kung ulit-ulit natin ng gender niya is F lang na capital, ilagay natin. And yung age niya is 21. So, ayan na, nagtanong na yung system kung married na ba siya. So, ang ilalagay naman natin dito is no. Ilagay natin ng no o kaya malit lang na no. So, ang nilabas ng system is then I shall call you Miss Mika Bon lang kasi hindi daw siya kasal. Pero kung kasal na siya, lagyan natin ulit. Mika Bon. Tsaka naglagay na tayo ng maliit na female, malaking letter lang na F. So, maliit na letter F lang muna. Lagay natin is 21 ulit. Tapos, kung kasal na ba siya, maglagay tayo ng Y lang. So, ang lalabas ng system is, then I shall call you Mrs. Kasi kasal na daw siya at 20 years old pataas na ang edad niya. So, ganun lang ang mga basic conditions dito sa Java.